Magandang araw mga boss, meron daw kalampag itong sasakyan ni customer at parang may sumasayad pa. At ito nga mga boss, nakita ko itong muffler pipe niya. Yan yung possible na tumatama kapag dumadaan si customer sa humps, kaya may tupi na. Nangyayari nga daw yan kapag may sakay sa likod na 3 tao. Pero bago ako humatol, i-check ko muna yung clearance ng back fender niya at ng gulong. At kung makikita nyo mga boss, tama lang naman siya. Lipat ako dito sa kabilang side para ma-check up ko rin or masukat ko kung pagkaparehas sila. Halos pares na pares lang naman sila mga boss. Actually mga boss, ni-road test ko rin itong sasakyan ni customer. Wala akong makitang problema sa pangilalim niya. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong coil spring niya. Tignan ko kung anong magagawa ko. Madali lang magtanggal ng coil spring ito mga boss. Una, luwagan mo yung bolt and nut dito sa shock absorber. Gamit ka lang naman dyan ng socket na sa number 14 at box wrench. Dahil nga sa kontrahan yan, tapos gumamit ka ng jack. Jackan mo itong subframe niya para lumebel siya sa butas ng shock absorber. Nang sa ganun, itong bolt, madali mo siyang matanggal. O diba, tanggal na. Tapos, ibaba ko ulit itong jack. Lilipat ako sa kabilang side. Kailangan kasi mga boss, matanggal ko itong shock absorber dito sa subframe. Siyempre, ang una kong gagawin dyan, tatanggalin ko ulit itong gulong. Tapos, sunod kong luwagan dyan yung bolt and nut dito sa shock absorber. Gaya ng dati mga boss, gagamit ka ulit dyan ng socket wrench na number 14. Dahil sa bolt and nut yan, 2 tools ang gagamitin mo. Tapos, jackan mo ulit itong subframe niya para madali mong matanggal itong bolt. Saka mo ngayon tanggalin itong jack para bumaba yung subframe at madali mong matanggal itong coil spring. O, diba? Napakadali lang, natanggal nyo na agad itong coil spring niya. Dahil natanggal ko na itong coil spring, dito ngayon ako kukuha ng idea sa rubber spring insulator niya. Kung mapapansin nyo mga boss, sinusukatan ko yan para malaman ko kung gaano kataas yung ipapagawa ko na rubber lifter. Sa naging idea ko mga boss, dito sa subframe ako maglalagay ng bagong rubber lifter, yung pinagawa ko. Huwag kayong mag-alala dahil sa paglagay naman nitong rubber lifter na mataas, ipinasok ko yan sa guide ng subframe. Kaya hindi yan basta-basta bibitaw. Pero itong isang rubber insulator ng coil spring, ibinalik ko yan mga boss. Dahil sa medyo humaba itong coil spring dahil sa rubber lifter, medyo gagamit ka dyan ng kaunting pwersa para mailagay mo yan. Kailangan mga boss na ipasok mo sa guide yung rubber lifter dito sa subframe. Pati yung rubber insulator sa taas ng coil spring, ganun din, dapat nakalapat siya ng maayos. Lipat naman ako dito sa kabilang side. Same procedure lang mga boss, tanggalin mo itong lumang rubber insulator. Ito ngayon ang ipalit mo, yung bagong rubber lifter. Ipasok mo yan dito sa coil spring. Tapos yung dating rubber insulator niya sa ibabaw, ibabalik mo rin. At pag okay na, naisetting mo na yan ng maayos, pwede mo na ngayon ilagay yan dito sa subframe niya. Unahin mo ipasok sa guide itong rubber insulator mo. Siyempre kasama yung coil spring dyan. Tapos dito naman sa rubber lifter mo, dahil tumaas na yan, gumamit ka ng pwersa para maiangat mo itong coil spring. Nang sa ganun, ma-shoot mo sa guide ng subframe itong rubber lifter. At dahil sa pasok na yan at lumapat na, kumuha ka ngayon ng jack, i-jack mo itong subframe mo. Yan kasi yung humahawak ng shock absorber. Kaya kailangan yung butas ng subframe mo, itapat mo yan sa butas ng shock absorber mo para hindi ka mahirapan pag inilagay mo itong bolt na number 14 dito sa connection ng subframe at ng shock absorber. Tsaka mo ngayon ilagay itong nut na number 14. Pag naipakapit mo na yan sa trig niya, gamit ka ngayon ng socket wrench na number 14 para i-final mo na yung higpit. At dahil sa mahigpit na yung bolt and nut dyan sa shock absorber, pwede ka na ngayon lumipat dito sa kabilang side. Same procedure lang mga boss. I-jack mo ulit itong subframe para ma-level mo yung butas ng shock absorber dito sa subframe. Importante kasi na yung butas ng subframe at shock absorber magkatapat sila para pag inilagay mo yung bolt na number 14, ayan mga boss, yung ilalagay ko, hindi ka na masyadong mahihirapan, itutusok mo na lang yan. Tapos ilagay mo na ngayon itong nut, ipakapit mo na yan sa thread niya, tsaka mo ngayon gamitan ng socket wrench mo number 14 para i-final mo na ngayon yung higpit. At pag sigurado ka nang wala ka nang nakalimutan, tanggalin mo na itong jack at pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Sa paglagay naman ng gulong mga boss, yung mga nut niyan, siguraduhin nyo lang na nahigpitan nyo siya ng maayos. Na pag okay na yung pagkakahigpit mo sa mga nut, pwede ka na ngayon lumipat dito sa kabilang side. Kung napanood nyo yung video nito mga boss kung paano ko ito chinek up, gaya nga ng sinabi ko, iro-road test ko ito. At sa tag-road test na gagawin ko, isasama ko mismo yung may-ari at siya mismo yung gagawin kong pasahero at magtatawag pa kami ng 2 tao. Dahil naibaba ko na yung jack mga boss, sukatin ko yan ng kamay ko ulit. Nakita nyo, kulang-kulang 1 inch yung itinaas niya. Dito naman ako sa kabilang side. Pero kung makikita nyo mga boss, parehas lang sila eh.
At para magkaalamanan na, magro-road test na kami. Gaya nga ng sinabi ko, 3 tao yung pasasakayin kong pasahero sa likod. Yung sakay ka muna, testingin lang natin. Sakay ka muna, testingin lang natin. Kailangan 3 dito dito dapat. Sa likuran? Hindi ko lang wala. Masayad eh. 3 kailangan sa likuran para malaman natin kung Sasayad pa ulit niya. sasayad. Ka na, Jong. Ito na mga boss, dahil meron na akong 3 pasahero dito sa likuran, sabi nga ni customer, dun kami mag-road test sa tinadaanan niya na may mga humps para malaman namin kung kakalampag pa or may sasayad pa. I-close up ko muna mga boss yung 3 pasahero ko dito sa likuran. Kita nyo naman kumakaway pa. In this time mga boss, patutunayan ko sa customer na hindi nasasayad itong sasakyan niya pag dumaan kami sa humps. Dito na kami mga boss, nasabi nga ni customer, dito sumasayad yung sasakyan niya kapag napadaan sa humps. Yun nga ay kung meron siyang 2 or 3 pasahero dito sa likuran. Dito sumasayad, sir. Puro hams yan. Wala pa. Sige, dito, testingin natin. Ang lakas na kami. Tog! Ganun talaga pagka malabog. Okay na. Wala. Bibigyan natin para mas maganda. Oo, para ma-testing. Puntahan mo. Para masira yung sasakyan. Okay na? Wala na. Good. Puro humps to ah. Testing, oo nga eh. Halos dikit-dikit eh. Grabe namang humps yan. Testing eh. Oo. Oo ba? Yun. Ayos ah. Bigit nyo na yan ah. 3 kayo. Dati pag dumaan ka dito sir, sumasayad talaga siya. Oo, pag di pa sa'yo. Okay na. Puro humps na yung dinaanan natin ha. Oo. Labas na tayo. Biro mo tagal mong tiniis yun ah. Oo nga. Ang butso pa yung sumasayad. Tambutso yun yung sumasayad sa'yo. At dahil sa okay na kami mga boss, napatunayan ko na kay customer na hindi na ito sasayad sa humps pag dumaan siya. At ito na mga boss yung pasahero ko, bumaba na. 2 malaki yan. Ayan yung isa. Tapos ayun yung kumawa yung isa. Tapos ito naman yung may-ari ng sasakyan, yung manager ko. I-parking ko na itong sasakyan mga boss dahil okay naman na ito. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana lagi kayo nakakakuha ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ikutan ko itong sasakyan mga boss para makita nyo na kahit nilagyan ko ng rubber lifter yan, maayos at maganda pa rin yung tayo ng sasakyan ni customer. At higit sa lahat, yung problema niya na pag dumadaan siya sa humps, nagkakaroon ng kalampag tapos may sumasaya dito sa ilalim ng sasakyan niya, negative na tayo ron mga boss dahil nakita nyo naman, di ba? Nagkarga na ako ng 3 pasahero dito sa likuran at isa nga ron yung may-ari ng sasakyan. Pero nang dumaan kami sa humps, wala na siyang kalampag at hindi na sumayad itong ilalim ni customer. Muli, maraming salamat ulit sa inyong panonood.